Hello po mga kabiday, sa magandang oras po sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Review muna tayo, ano po, no? Naalala ba ninyo itong si Congressman Jay Kunghon ng Zambales, mga kabida? Ito lang man yung nagsabi po na kaya daw nagkagulo yung Pilipinas dahil meron ho daw tayong vice presidente na maaga hong nag-ambisyon para maging presidente ng Pilipinas, ano po? Okay? Ito po yung sinabi ho niya nung press conference po ng Committee on Good Government and Accountability po dun ho sa Kongreso, sa House of Representatives para ho i-announce yung postponement no ng hearing kinabukasan po mga kabida. Dahil ho pinagbigyan ho nila itong NBI na magsagawa ho ng preliminary investigation doon ho sa kaso ni VP Inday, no? Yung reklamo po na death threat doon ho sa first couple at kay House Speaker Martin Romualdez, ano po. Kaya nga, nung sinabi po yon ni Congressman Jay Kunghon, naglabasan yung mga video mga kabida no, kung saan po ay may sinabi po to o may sinabi po itong si Senator Amy Marcos kung paano ho nagsimulang lahat, no? Kung paano ho naging tandem po si VP Sara at saka itong si PBBM, ano po, no? At dito po sa videong ito, para hong sinampal po ng katotohanan po itong si Congressman Kunghon, ano po, dun ho sa kanyang sinabi, mga kabida. Okay? Itong video na ito ay kuha po ito pagkatapos na nag-resign po itong si Vice President Sara bilang DepEd Secretary, ano po, no? Kaya nga nalungkot po itong si Senator Amy Marcos dahil yung kanilang samahan bigla hong naglaho mga kabida dahil doon may bangayan po sa politika sa pagitan ng Vice Presidente at saka ng Presidente ng Pilipinas. Okay? Now, balikan natin yung pahayag po ni Congressman Kunghon po mga kabida. Okay? And then isusunod po natin ito pong naging tugon, pahayag po bilang tugon po ni Senator Amy Marcos doon sa naging pahayag po Congressman Jay Kunghon. Narito po. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. At that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday noong 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang President? Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila. Kasi tatakbo nga na Presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. To, mga... mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta sa... Ayun, sampal po ang inabot ni Congressman Jay Kunghon po mga kabida, ano po, no? So, nakita nyo, di ba? So, yung sinabi ho ni Congressman Kunghon na nag-aambisyon, hindi yung totoo eh. Parang nasa guni-guni lang po ni Congressman Kunghon yun mga kabida, ano po, no? Kasi yung totoo, yung sinabi po ni Congressman Amy, o ni Senator Amy, I mean, na sila po yung naghabol kay that time mayor pa siya dun sa Davao City itong si Inday Sara, no po, no? Sila po yung naghabol kay Inday Sara na maging katandem ni Bongbong Marcos, ano po, no? Kasi nung una yung sinabi po una ni Vice President Sara na medyo alanganin po itong si Bongbong doon sa pagiging presidente ng Pilipinas. Kasi siguradong matatalo daw sila kapag hindi si Sara yung magiging katandem, ano po, no? Pero later na yon, no? Kasi yung una talaga is gusto nilang maging vice president po itong si Bongbong kay Inday Sara. Dahil that time, according to Senator Amy, malakas yung si Sara Duterte, no?
sa mga surveys, ang layo yung agwat ho, no? Nung front runner na si Sara at saka yung pangalawa, pangatlo, pang-apat po, ano po. 'Di ba? Yung sinabi po niyang 27% mga kabida, totoo 'yon, no? May survey ng Pulse Asia na 27% po 'yon si VP Sara o Inday Sara that time. At in fact, kasali ho doon si Bongbong Marcos, no? Pangalawa lang po itong si Bongbong Marcos, nasa 13% lang po, ang layo eh. 'Di ba? Kaya nga doon ho, akala ho nila Amy at saka ni Bongbong na tatakbo po ito si Inday Sara sa pagka-presidente ho ng Pilipinas. Kaya pumunta ho sila ng Davao, okay, noong 2021, para suyuin po itong si Sara na kung maaari maging ka-running mate niya itong si Bongbong. Yun po. Pero may twist that time eh. Bigla hong umatras po itong si Sara eh. Ang sali po mga kabida, inalok niya itong si Bongbong Marcos na maging presidente at siya yung magva-vice. So, yun po yung storya, yun po yung kwento po, no? So, hindi yung kung ano yung narinig ko natin at sinabi ho ni Congressman Jay Conghon. Nagtaka nga ako eh, saan kaya siya that time? No, parang out of this world itong si Congressman Conghon mga kabida kasi hindi niya alam na yun pala yung totoong nangyari. Totoong ganap, no? Kung paano ho nabuo yung unit team, no? Dahil ho sa mga Marcoses na sumuyo doon kay Inday Sara Duterte. So kung tutuusin, yung sinabi po ni Congressman Conghon mga kabida na atat na atat po itong si Vice President na maging presidente ho ng Pilipinas, sana nung una pa, nung 2022 pa eh. Kasi yung sinabi ko kanina eh, lamang na po si Inday that time eh, no? Napakalakas sa surveys. So, parang sure winner na po, no? Itong si Inday Sara Duterte during that time, no? Pero since hindi ho siya greedy, no? Hindi ho siya atat na maging presidente ho ng Pilipinas, kaya nag-giveaway po siya, no? Binigay ho niya yung slot kay Bongbong Marcos. So, mali yung sinabi po ni Congressman Conghon na nagmamadali po itong si Vice President Sara Duterte kaya nagkagulo ngayon. Hindi naman po ang si Vice President Sara yung ugat ho ng gulo eh. Sa totoo lang eh. Ang ugat ho ng gulo ay kayo mismo dyan sa House of Representatives. Kasi kayo mismo yung nagsimula eh. Kumbaga kayo yung nag-udyok doon ho sa Pangulo, no, na magalit yung Pangulo at iba yung magiging treatment ho ng Pangulo doon mismo sa Vice Presidente ho natin, di ba? Tsaka plus andyan pa yung mga aligasyon ho ninyo, mga akusasyon laban ho sa mga Duterte, no? 'Di ba? Kayo yung nagsimpula o nag-umpisa ho ng gulo, hindi ho si Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Kasi yung administrasyon sa totoo lang po parang ayaw ho nilang mawala sa poder. Yun po yun kasi may nag-aambisyon kasi diyan sa House of Representatives mga kabida eh. Yun yung totoo eh. May nag-ambisyon dyan na magiging presidente ho ng Pilipinas. Kaya itong mga alipores ho, itong mga congressman dyan sa House, yun po yung ginagawa ho nila eh. Kasi sunod-sunuran lang po eh kung ano yung utos ho mula sa kanilang amo, ano po. Diba? Yun yung totoo, diba? So, sana po, kung magsalita ho tayo, research muna. Yun yung lesson learned dyan, Congressman Conghon. Bago ho tayo magsalita, kailangan kumpleto ho tayo ng research para hindi ho tayo mapahiya, no? 'Di ba? Kasi yung sinabi ni Congressman Conghon parang ano yun bumalik yun sa kanya no? Anong impresyon ng mga tao doon sa kanya? Mali-mali pala yung mga sinabi 'Di ba? Hindi pala yung totoo. Paano naging ambisyosa? Since 2021 pa, malakas na po. Sure winner na po na maging presidente ng Pilipinas in 2022 eh. Kaso lang, hindi lang talaga matakaw, no? Ayaw ho niya ng that time responsibilidad. Gusto lang po niyang maging mayor po ng Davao City. Kaya nga, yun. Binigay ho niya yung slot kay Bongbong Marcos. Sino bang mag-aakala na yung magiging
mangyari itong mangyari ngayon eh. 'Di ba? Kung alam lang pala ni Vice President Sara sana siya na lang tumakbo. 'Di ba? Kung alam pa niya na ganito yung mangyari mga kabida sana siya na lang pong tumakbo eh. Okay? So wala sana yung Martin Romualdez. Wala sana yung Jay Kung Hoon. Wala sana yung Dan Fernandez na naghari-harian dyan mismo sa House of Representatives. Ano po? Diba? Yun yung totoo mga kabida, no? So, wag ho ninyong ipagmalaki. Kayo po ay nasa poder ngayon. Ano po? Diba? Kumbaga, ang sabi po ni Erap Estrada, weather lang yun eh. No? Weather lang yun eh. Saka hindi naman po sa lahat po ng panahon yung tao po ay magsistay po sa itaas, no? Darating din yung araw na bababa talaga yan. Hindi yun unlimited yung posisyon, yung power po. Yun yung tatandaan po natin, no? Para ho sa inyo mga comments, mga kabida, you can comment down. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, you can subscribe. Just click the subscribe button. And then click also that notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po mga kabida.